Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Misteryosong space jellyfish na namataan sa iba't ibang parte ng bansa. Usap-usapan sa social media. AI-generated time travel birthday gift na isang anak para sa kanyang nanay, nagmistulang historical mini-film. Pag-aalaga ng aso ng mga kabataan may benepisyo sa mental health ayon sa isang pag-aaral. Viral police na nanulak ng rider sa Pasig City, handang tulungan ng LCSP. Rider, posible ring kasuhan. Pasahero sa isang eroplano mula Australia na nakit at nangagat umano ng flight attendant. Biyahe napilitang i-divert. Dalawang American national inaresto sa Japan matapos pumasok sa enclosure ng viral monkey na si Punch. At Lovey Poe, bibida sa isang pelikula kasamang Game of Thrones star na si Maisie Williams. At hit Korean superhero series na movie, magkakaroon ng Season 2. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa araw na ito, nakita mo rin ba? Yan ang tanong na isang netizen nang may masilayan nito na tila kakaibang nilalang sa langit. Dahil isa na namang misteryosong space jellyfish ang namataan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung ano nga ba ang nasa likod nito, alamin sa report ni Mika Ariar. Ika nga ni Carl Sagan, across the sea of space, the stars are other suns. At kahit sa kalawakan, may mga tanawing minsan ay nakalilito rin sa mata ng mga tao. Gaya na lamang ng misteryosong space jellyfish na muling namataan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Isa sa mga nakasaksi rito ay si Rachel Batutay Bulaljog sa Cebu na nagsabing hindi pa siya nakakakita ng katulad nitong tanawin sa langit. Ngunit ayon naman sa Philippine Space Agency, malaki ang posibilidad na ito ay dulot lamang ng pagdaan ng Long March 6A rocket na inilunsad sa China noong gabi ng May 12. Nangyayari ang tinatawag na space jellyfish kapag ang usok o exhaust plume ng rocket sa mataas na bahagi ng atmosfera ay tinamaan ng sikat ng araw habang dumidilim sa lupa. Paliwanag din ng mga eksperto, walang inaasahang debris mula sa nasabing rocket launch na babagsak sa teritoryo o karagatan ng Pilipinas. Samantala, hindi lang ito ang unang beses na may nasilayang kakaiba sa langit dahil noong April 11 lamang ay nagdulot rin ng ingay sa social media ang isang commercial solid propellant rocket mula sa China. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang istorya sa social media, kung kadalasan sa mga balita ay negatibo ang pagtanggap ng publiko sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI, pues ibahin ninyo ang kwelang pakulo na ito. Dahil sa tulong ng pangmalakasang tool na ito, nakalikha lang naman ng lalaking ito ng unforgettable at tila imposibleng time travel birthday gift para sa kanyang nanay na nagdiwang ng kanyang 60 years of life. Kung ano ang kinalabasan ng high-tech birthday gift na ito, silipin sa report na ito. Bago pa man nausong social media,
Sa mga luma at kupas-kupas ng mga pictures natin matatagpuan ang ilan sa mga natatanging alaala ng ating buhay. At sinong mag-aakala na ito ang magiging inspirasyon sa espesyal na 60th birthday gift ng netizen na si Franklin para sa kanyang ina. Gamit kasi ang artificial intelligence at ilang mga lumang pictures ng kanyang nanay, tila nakagawa ito na isang historical short film. Si nanay napa-time travel sa nakaraan nang wala sa oras. Dito. Mga eksena pa lamang mistulang hango na sa hit drama fantasy television series na Maria Clara at Ibarra. Mula sa mga makalumang istruktura at damit, mga pagkain at gamit. At syempre hindi pwedeng mawala ang kanyang forever at mister na bumida rin sa video. Dito sinariwa ng mag-asawa kung paano namukadkad ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pagliligawan sa ilalim ng ulan at mga bituin. Tila naging pasilip din ng short film sa mga behind the scenes noong mga panahong kinuhanan ang kanilang pictures, kabilang ng kanilang pagbubuntis at mga unang taon bilang mga bagong magulang hanggang sa kanilang pagtanda. Sa reaksyon pa lamang na mag-asawa at kanilang mga kaanak, hindi na naitago ang pagkamangha sa short film na hindi lang may pa-sequel, kundi may pa-bloopers pa sa dulo na parabang legit na pelikula. May parts na kinilig, na-excite at napasenti sa ilan sa mga importanteng alaala ng kanilang buhay. Marami namang netizen ang sinubukang makipag-ugnayan sa uploader na si Franklin sa pag-asa na makagawa rin sila ng ganitong video, lalo na para sa mga kaanak nila na matagal nang yumao. Na sa ganitong paraan ay mabuhay muli sa kanilang alaala ang mga minamahal nilang kapamilya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, ika nga nila, dog is a man's best friend dahil sa naibibigay nitong comfort sa ating mga tao. Ngunit bukod pa dyan, may mas malalim pa palang benepisyo ang maaaring makuha lalo na sa mga kabataan sa simpleng pag-aalaga ng mga fur baby. Kung ano yan, alamin sa report ni James Galange. Kung kadalasan sa oras ng pangailangan, mga fur baby ang takbuhan para makakuha ng karamay dahil na rin sa umano'y sixth sense na kanilang taglay. Habang may ilan naman na nakatutulong ang pag-aalaga ng aso upang maibsan ng stress at mapabuti ang cardiovascular health dahil may mga fur parent pa nga na naisasama kanilang alaga sa mga fun run. Pero maliban sa lahat ng mga nabanggit, alam nyo rin ba na ang pag-aalaga ng aso ay may karagdagang benepisyo sa mental health ng isang tao, lalong-lalo na sa mga kabataan? Lumabas kasi sa pag-aaral ng isang grupo ng mga mananaliksik sa Japan sa pangunguna ni Dr. Kikusui Takefumi ng Asabu University na tumataas ang mental capacity at well-being ng mga kabataang may alagang aso. Nakitaan din na ang mga adolescent dog owner ay may mas mababang social problems kaysa sa mga walang alagang hayop, gayon din na mayroon silang mas mataas sa antas ng companionship at social support. Paliwanag ng mga eksperto, maaari may biological factor na involved sa relasyon ng fur parent at fur baby dahil mga bakteryang mula sa mga aso ay maaari nakakapasok sa microbiome ng mga bata. Bagay na nakakapekto naman sa gastrointestinal environment na may kaugnayan sa mga pagbabagong psikolohikal. Ang microbiome ay ang koleksyon ng lahat ng microorganisms gaya ng bakterya, fungi at iba't ibang virus. Kung kaya't sa katawan ng isang tao, tinatayang nasa 39 trillion microbes sa matatagpuan na kadalasang naninirahan sa mga bahagi ng katawan tulad ng bituka, balat at bibig na may mahalagang gampanin sa digestion, immune function at pangkalahatang kalusugan. Natuklasan ito sa pamamagitan ng isang eksperimento na isinagawa sa Tokyo, Japan kung saan gumamit ng mga laboratory rat at in-expose sa mga ito sa oral microbiomes mula sa mga dog owners upang masuri ang pagbabago sa kanilang social behavior.
kung saan lumabas sa pag-aaral na mas madalas lumapit at makipag-interact ang mga daga sa iba pang mga daga, kabilang ang pagtulong sa mga nakakulong na kapwa nito. Dahil dito, maaaring mas madali makipag-socialize sa mga taong may alagang aso sa kapwa dog owner na nakatutulong sa pagpapabuti na kanilang mental health dahil sa social support na kanilang natatanggap. Gayunpaman, ang naturang pag-aaral hindi sinasabing gawing instrumento ang mga alagang hayop na umayos ang kalusugan ng isang tao, bagkus patunay lamang ito na maging ang mga aso ay talaga maasahan anumang oras ng pangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa iba pang balita, nag-viral kamakailan ang panunulak ng isang pulis sa isang motorista sa isang kalsada sa Pasig City. Agad na inaresto ang pulis at sinampahan ng reklamo kalaunan. Pero handa ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na tulungan ito. Ang rider, posible ring kasuhan. Ang mga detalye ihahatid ni Rovek Manuel. Nag-viral sa social media kamakailan ang isang pulis na ito na nanulak ng isang rider habang minamaneho ang kanyang motorsiklo dahilan para ito ay sumemplang sa kahabaan ng C5 Road Corridor, Lanuza Avenue. Kwento ng uploader at mismong rider na si Vincent Cayanes, binabagtas lamang niya ang daan ng makasabayang nagmamadaling pulis. Nagkaroon umano ng tensyon matapos na mag-overtaken sa kalsada. Dahil umano dito, kaya nagawang itulak siya ng pulis na kinilalang miyembro ng QCPD Mobile Force Battalion. Agad namang umaksyon ang Land Transportation Office o LTO sa naturang insidente at inaresto at inisyuhan agad ng show cause order ang pulis. Sinampahan na rin ito ng reklamo at mariing tinuligsa ng National Police Commission o NAPOLCOM ang ginawa nitong maling aksyon bilang isang pulis. Samantala, kaugnay nito, nakahanda naman tumulong sa kaso ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na magbigay ng libreng serbisyong legal sa naturang pulis. Ayon kay Attorney Ariel Inton, presidente ng LCSP, makikita sa kompletong video na bago ang insidenteng panunulak ay hinabol ng complainant ang pulis habang tila nangaasar pa. Batid umano ng complainant na pulis ang kanyang hinahabol, ngunit mukhang video content ang pakay nito kung saan posible ring makasuhan ng naturang rider. Nakakarabyado siya dun sa social media nang pinalabas na yun lamang pumapabor dun sa complainant. Paliwanag ni Inton, delikado ang ginawa ng pulis na pagtulak sa rider, ngunit wala naman itong intent to kill para kasuhan ng frustrated murder. Samantala, ikinadismaya naman ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan ang naging pag-downgrade sa kaso ng pulis na malicious mischief at physical injury, gayong maaari umano itong masampahan ng frustrated murder dahil sa delikado nitong ginawa sa rider. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at nagpaalala ang LTO sa publiko na maging responsable, mahinahon at disiplinado sa ating pagmamaneho. Para sa DZRH TV, ito si Rovek Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang maiinit na balita, napilitang mag-divert ng biyahe ang isang eroplano na ito mula Australia dahil sa isang pasaherong nanakit at nangagat umano ng flight attendant. Kuha sa video ang ginawang panggugulo ng lalaki habang bumabiyahe sa himpapawid. Kung ano ang kanyang kinahinatnan, sa report ni Mili Borja. Isang pasahero ng international flight ng Qantas sa Australia ang umano'y nanakit at nangagat ng crew member habang nasa ere. Dahil dito, ang flight na patungong Dallas mula Melbourne noong Biyernes ay napilitang mag-divert sa Tahiti dahil sa magulong asal na naturang pasahero. Sa kumalat na video na ibinahagi ng komedya na si Mike Goldstein, makikitang palabas ng banyo ang lalaki habang inaayos pa ang kanyang sinturon. Narinig din umano itong nagtatanong sa isang flight attendant kung siya ba ay nag-smoke ng weed, habang paulit-ulit na nagmumura sa crew at kapwa pasahero. Sa video, maririnig ang isang crew member na nagsasabing kailangan nitong kumalma at magpakabait. Ngunit sumagot pa ang pasahero bago pa pagbandaan ng crew. Makikita sa footage na may ilang pasahero nang tumulong upang awatin ng lalaki habang nagpapatuloy ang komosyon sa loob ng eroplano. Once you restrain for the whole trip. So watch your language. Watch your language. We need you to behave yourself. Sorry, I was just Behave. more careful. No, you're carrying on like a bloody 2-bob watch.
Ayon sa kumuha ng video, lasing umano ang pasahero na mangyari ang insidente. Kalaunan, sumakay na sa eroplano mga pulis sa Tahiti at nakita ang lalaki na nakadapa sa aisle habang pinipigilan ng mga otoridad. Hindi naman makikita sa video ang umano'y pananakit o pangangagat sa crew member. At ayon sa ulat, hindi Australian national ang naturang pasahero. Sa pahayag ng Qantas, sinabi nitong prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero at crew at mayroon silang zero tolerance laban sa magulo at mapanganib na asal on board. Matapos ang insidente, ipinagpatuloy ng eroplano ang biyahe patungong Texas magtapos mag-refuel sa Tahiti. Tuluyan na rin pinagbawalan ng airline ang pasahero na muling makasakay sa anumang flight ng Qantas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa ibang bansa. Dahil sa isang stunt, inaresto sa Japan ang dalawang American national matapos pasukin ng isang enclosure ng trending na baby macaque na si Punch. Ayon sa pulisya, inakyat na isang bakod na enclosure habang ang kasama nito, ang tila, ang kanyang taga-video. Ang buong detalye panoorin sa report ni Dustin Bayog. Inaresto ang dalawang American national sa Japan matapos ang ginawa nilang stunt sa enclosure ng viral na baby macaque na si Punch. Kinilalang isa sa mga lalaki bilang isang college student na makikitang inakyat ang bakod pababa ng enclosure sa Ichikawa City Zoo habang isa naman ang makikitang kumukuha ng video na isang singer. Suot-suot ang head costume, nakababa ang naturang lalaki na naging dahilan upang magkulasa ng mga unggoy at pumunta sa mataas sa bahagi ng enclosure. Bagaman hindi ito nakalapit, ay mabilis sila sinita ng mga zoo official kung saan sinilbihan silang forcible obstruction of business na itinanggi umano ng dalawang American national. Ang paghuli sa mga tila intruder sa zoo ay bunsod na pagdami ng mga bumibisita dahil sa instant sensation na si Punch sa social media. Mababatid dito ang unggoy na makikita may hawak na teddy bear na orangutan na nagsilbi nitong kalinga matapos itakwil ng kanyang inang unggoy. Samantala, hindi na ito ang unang kaso ng mga trespassing incident ng mga foreign nationals sa Japan kung sa nakarang taon ay nahuli rin ang isang Ukrainian YouTuber dahil sa pagtrespass ito sa isang bahay na malapit sa Fukushima Nuclear Exclusion Zone. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, bibida na naman sa isang international film ang aktres na si Lovie Poe. At para naman sa mga napuyat kakapanood ng Moving, kumpirmadong magkakaroon ng Season 2, ang hit South Korean superhero series. Kung sino nga ba ang Game of Thrones star na makakasama ni Lovie at ang script reading session ng cast para sa Moving 2. Tutukan sa report ni Showbiz Angel. May panibagong international project si Lovie Poe, ang aktres bibida sa thriller film na pinamagatang Ignition, kung saan makakasama nito ang Game of Thrones star na si Maisie Williams. Si Maisie ang gumanap na Arya Stark sa hit epic fantasy. Very excited naman si Lovie sa naturang pelikula na nasa post-production stage na raw. Ang Ignition ay mula sa panulat at direksyon ng Emmy-nominated British filmmaker na si James Erskine. Maliban naman kay Maisie Williams, makakasama rin dito ng Pinay actress ang aktor na si Rory Kinnear. Magunita na noong nakaraang taon lang nang maging bahagi rin si Lovie ng international film na Bad Man na produce rin ng kanyang pag-aaring kumpanya. Samantala, usapang Korean series naman tayo, The Long Wait is Over para sa fans ng Moving. Dahil kumpirmado na ang ikalawang season ng hit superhero action drama. May pasilip nga rin ng Disney Plus sa nangyayaring script reading session ng cast. Para nga sa season 2 ng Moving, iikot ang kwento matapos ang insidente sa Jungwon High School. Ang aktor namang si Won Gyu-bin ang gaganap bilang Bongsok bilang pamalit kay Lee Jung-ha na nasa kanyang mandatory military service. Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ilalabas ang Moving 2. Para sa DZRH TV, ito po ni Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa.
Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.